our performance officer for the opening prayer and the attendance checking. Okay, to start our pre conference this afternoon, may I request everyone to stand for the opening prayer. Let's put ourselves in the holy presence of our Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for gathering us this afternoon for this reading conference. Grant us wisdom, integrity, and clarity in our discussions, and may this process be guided by fairness, transparency, and your commitment to serve the public good. Bless all participants with understanding and cooperation, and may the outcome reflect what is just and beneficial for all. We entrust this meeting to your care. In Jesus' name we pray. Amen. Please sit down. For attendance check, present this afternoon, members of the Vision Awards Committee. We have Ma'am Marilo A. Lorenzo. Good afternoon. We also have our Vice Chairperson of the committee, Ma'am Arlene Batausa. Members of the committee, Sir Jeffrey Q. Apat, and Tomas M. Ferrol. Torrios Giordano, Back Secretariat, and Iris Romano. And we also have here our proponent for this project from PEPSED, Engineer Mark A. Barcon, and Sir Engineer Jeff G. Montejo. Alright. For our prospective bidders, we have from Handel Construction, Alan Mondilla. And from ELCT, we have Archie Ibaya, Batesting Clyde, Kadagdagan Chenny May, Joseph Anthony. From the DS Builders, we have Sheila Mahusay, G. Bishano, Frigiline Mauquinto. And from ABSCO Construction Corporation, we have Ma'am Geraldine Oga. That's all, Madam Chair. So, thank you, Hardy. So, this time, I will be giving you the proponent of these projects, Engineer Mark, for the presentation of the details in this performance. Hello. So, may control sa tanan, Manglo, our back chairperson. Sa itong mga contractor karon nga present, dagan-dagan man na tayo gusto mo konstruktanin, no? LCS. So, welcome sa itong pre-bidding conference. So, napa-market scope na ito ni last time nag-meeting sa Gibisiano, DGS o ELCT. So, kaning program na gikan sa Central Office ang amount ni swap ra din siya sa atong actual na price karon. So ato ipadayon ang bidding. So kanda ta karon og pre-bidding conference before bidding. So again, welcome. So mao ni ang pangalan sa atong project Construction of Learning Continuity Space or LCS slab on grade. Kani siyang kuan budget is 2026. Nahanap po din siya SARO issued na, then flagship ni siya sa atong President Bongbong Marcos o atong Secretary Angara. So naana ni siya ipang-construct na mga kanang murag
Kaya na, for example, sa Davao, sa Cebu, sa Manila. So, muna itong specs, ang wall is 75 mm polyurethane PU sandwich panel. So, during atong nag-market scoping, nag-invite po may supplier aning mga sandwich panel. So, hopefully, napayuman nag-code na medyo baba po. Katong naka-attend sa market scoping is Alimbar. Murag ang ilang kuanani bodega is Tagum or Panabo, ilang ko sure. Na isa ka supplier, Union Galva Steel sa Davao, medyo mubo lang supply. So, itanaw lang mo sa market scoping, sulod yun siya. Then, floor is concrete, plain cement, non-skid finish. So, roof, pareha rin ako sa itong mga new call, repair, concrete, ang itong gamiton. So, 0.5 thick, base metal thickness, long span, pre-painted, GI roofing sheets. Ang door, mostly door is hollow core flush type sa entrance, sa duha ka door. Ang sa CR, tulong ka CR, PWD, tapos sa med, he o she. So, mga parang itong plastic na PVC. Then windows, 5 mm thick, January windows with clear glass blades on standard casing with complete hardware and accessories. So, basically, parehang din siya sa repair o sa new code. Katong mga clear glass lagi na itong gamiton. So, muna itong saro, OSIP number 13-26-01183. Amounting of 34,349,760 pesos. So, ang legal basis ani is FY 2026 General Appropriations Act, Republic Act number 314. So, nakalagay siya sa araw. Di padali lang ani. So, hopefully, na isa ka area nato sa San Francisco nga doon, kay ang humihong sa MOA during palaro, wani si Secretary Angara. So, nakita isa ka, ano lang ko sa inyo karon nga after bid, makakonstruct na isa nga ma-priority na to nga diri sa San Francisco kay isa rin sila sa atuan nila nga pagbisita diri sa atuwa aside sa atong palaro. Kay flagship ang gordi. So, only ako Sansor, ang gihatag is 15 sites, total of 16 classrooms. So, ang budget namin is 2,146,860. So, next. Morning nagway sa atong LCS. Actually, na tayo mga hinganing nga gi-construct katong sa mahagsay na to, kaning mga ang kwarta is mga donations from different stakeholders na na-construct na to. Ang design is upgraded lang siya. So, natay sa atong mahagsay is around 800,000. Botong na-construct nga to sa Bourbon, Lapinigan, sa itong mga area na to. So, upgraded lang siya. Ang nag-construct na to is Army, ang labor brigade. So, it's a, kwanto siya kaning murag combination to sa tanan agency. So, i-come up to na sa munisipyo, naghatag silang mga balas, simento. Ano siya? So, muna itong floor plan, 12.8 by 8.5. So, ang flooring na to is concrete. Ito ang wall
is polyurethane. So, halos ang katunga, glass. Bantay mo, katunga, glass. So, ang CR, tulog din siya nabuo with hand wash diya sa kilid. Next. So, ang entrance door na to is hollow core flush type din sa mga CR. Hollow core flush type with complete hardware, accessories, and fixed aluminum loafer. So, mga siya. So, isa lang ka slope ang atong roofing. So, naliragay niya siya. Muna yung schedule sa itong polyurethane na naka-X na naka-blue. Muna yung structural kuha na siya. Structural niya na kuha. So, ang ginagamit is square tube na 2 mm ba ito? Na rectangular tube, steel tube. So, basically, tanawa na ito, dali, bagyan siya. Tanawa. So, ang problema niya on site is, ang eskwelahan, mostly welding works maganda siya. So, nag-require yun me sa among bidocs na every contractor, na ay genset yun na duha available during post-qua kay ako bilang panitaan pag nag-post-qua ako ang duha ka genset. So meaning kung wala tayo duha ka genset, so subject for disqualification nila sa akin, require para nato kay ang importante ani nga mapadali din nato ni ang pag-construct ani. Ano itong schedule. So, naapot tayo tangki, square tank. Ipatong lang na siya sa, depende na kung gusto niyo mo steel or piling sa hangin lang, basta taas lang yun siya. Then, ang katong slope, isa naman ka slope, motor na i-gutter, ihulog dito tayo ng tubig. Then, ang septic tank ani, pareha sa atong gihimo sa kanang billeting quarters karon ng mga repair, katong itong. So, mo na itong ipaputang. So, mas dali siya kaabot, putang. Mana. So, na-experience din ako na, nakita din ako on site, dali rin kayo sa ibutang mo kanang component. So, expected, ang gihapan din aming guide sa central office is, gikan sa pag-bid, pag-award, 15 days na yun ang construction. Mo ginaitingon nila sa mga 15 days. So, we both agree sa ubang division. Kung sa Norte, bisag sila makaingon yun ka, hindi makaya 15 days. Wala yun. Unless, siguro sa akong nakita, ang kontraktor na ay maka-stock daanan na. Makaya siguro. Pero kaya ipapid pa mga kontrato, so basically, after bid, ang contractors, mag-purchase pa na. Then, ang kanang mga polyurethane, ipang supply pa na kung asa makakuha. So, we decided nga, mahimo sa 60 days ang completion. Hopefully, in 60 days, naging tayo, humanagin tanan sa tanan area na to. Pero, naghangyo lang may, na naging tayo isa, during palaro, naging tayo isa naman, human. Kung kinsa mang galing makadaog ana na area sa San Franz, ato ginang ipakita nga, nakahuman ka tingana. So, muna itong program, oops, na-impresyo, ilang na ko na ipakita. So, muna siya, ang criteria na lang naselekta na taga-apuntan LEC, LCS, gikan sa gikan din siya sa itong master plan na gi-create. Actually, ang tawag na niya sa una is 5-year plan. So, karon na-author na po, master plan. So, mostly kanil sila nga mga kuanbis, na bilong sila sa mga last mile schools. So, mga itagaan pa. Mga itagaan pa o mga LSC kay kita dali.
Rekorat mo ni usulat. Okay na kung sa. Sunod na dala ko sila lang sa mga. So, makita ninyo na guys, gikan Central Office, 2 weeks per unit ra yun. Mo nilang ihatag, 2 weeks per unit. Exclusive of site preparation. So, mura na siyang paso na yung ipatingdog niya tanan mo na yung concept ani nga building. Open na ito, open. So, mo na ang timeline, nagyatag gikan sa Central Office, 56 calendar days, including procurement. Mo ginagihatag nila again. So, dili man tayo na gusto man tao ka ng sakto ang process sa atong procurement. So, thank you. Ma'am Riz, nara ko ipakita, Ma'am Riz, nga kuhan, gisend na ko sa imo. Kanang actual yun nga gi-inspection. Panito ko report. Siguro. Mo nitong mga kuhan na construct na nga mga LCS, gibisitaan yan din. Lato, presidente yung ni Angara. So, muna siya dagway. So, makita ninyo ang walls is fully retained yun sa tanan. So, anyway, thank you. Kung namoy mga question, palihog, Grace. Engineer, ngayong hapon, pakutana kung halimbawa, nag-consider ba ninyo ang embankment, like for example, kaya ang mga area, dili ba yung parehatanan? Kung pareha ng ang mga area na rolling, na apoy area na unsuitable ang iyang eskwelahan. So, i-consider ba po ninyo sa inyong So, program? kana, mga pinaka-kuhan yun nga in-actual site. Mo nang either way, mangita kita area nga flat, mo gina siya. Ang atong, Pwede na makakuan. para nakiwa mo kita embankment. Wala pa ninyo din ma-identify sa school kung asa dyan. Actually, atuunon pag yun namo. Schedulean siguro namo ni next week sa kuhan. Ang problema lang namo kay wala may pangtubil. Bitaw, mo na sa kay gusto gid nako atuon pod every site kay para ma-identify na daan ug asa ipabutang sa principal ang LCS. Oh, mo nang sa kuan na to, gi-require na to dapat sa inyong attachment sa inyong during meeting naka-actual site visit gid mo sa area. Sir, Yes, sir. dapat pagkuhan nyo ani. Nakibalo na ba mga prinsipal ni karon na nakasila ni? Kay balo na ang uban principal, ang uban wala i-signal. Kay sa among experience magod sa school building, ang principal magod pataka nagkuhan adto di kay butang sa mga basakan. Oh, pero May insist ba na sila, sir? Nga kani kay Isla Bungrit man. Dapat bata yun, di ba? Bakal. Oo, dapat yun kay Isla Bungrit. Kang ilar bang sa'yo, mukating pagpakilin. Tinawag na. Oo. Ikuha yun yung principalan eh. O, mo nang during kung na to sa bidding, before sa inyong mga attachment, So, naka-acto yun mo. Kay mismo kami po, manikamot po may nga makalibot po may aling nga mga area kay para na may or ako na may makita dito nga mga asa yun siya mabutang. Nakabalo ko, asa yun siya. Prospect lang na mawala siya. Pero kamo, sa either way kung asa apilan ninyong nga lots, adto ang yun na ninyo, appeal yun na requirement na to. Actually, pag humana ko si Sir Card, i-present niya ang checklist ba sir o BDocs? tulog ko picture. Checklist of BDocs
Kaya para maugin na itong requirement na dili kita magbahay na Duha, tulo pa. wala na tuan, ano ba? Wala nga mong i-require yun na appeal yun na siya sa atong kwan. Kung yung wala kang tuan na itong may affidavit, wala, sugal lang yung taon, muna na siya. Kaya dili man pwede nga dili kita mo ni ipabid na agad siya, mauna ni. So I think, sa pangatanan. Kanang contract time mga 60 days. I-consider ba sa Central Office ang panahon na ito diri? Na most of the time, karon na time, sure kita, Summer dyan eh, pero ulan yan. puro mulan gari gyapon. I-consider po nila ang kalayo kay last mile yun. Kay Hilit. sa akong experience sa school building, usay ang pongrin dugay. O dirunong kayong pongrin. Labi na karon kay kung kita'y ikuha na tanan. Usay mo dugay ma'am. Ang pongrin kay murag lisod yung pongrin. Nya, layo ba yung uban? Para sa Trento, Pangyan, nya Singapore. Kaya nakita na ko Singapore. Murag may patag dito ba? Rolling yun. Rolling yun. Dapat i-consider Sana tanan. lagi patag dito. Kaya Singapore Trento. Sige. Thank you. Doc Arlene, I would like to comment on our prospective leader. It's easy to talk with the principal, sir. With my experience as 14 years as principal, atin ay si Bagat na recipient ko po. Magsabot naman sa principal, win-win na rin kung asa ang location. Asa ang location. And as to your question, kung i-consider ba sa central office ang number of days, it is considered, but kung kamo ang winner, magtrabaho sa atin mo, niya, hindi pa kaya, we are going to grant up for extension or upon request. Okay, thank you, ma'am. Kaya sa among experience po na more than 14 years po namin nagkuhanog ang kontrata po. Kanang bayan sa school building, good kung okay kayo principal na mag-imayo. Na po usahay ko na mo insist usahay principal. Muna usahay mag-listen eh. Nalbi na sa particular sa site. Ako napil ko sa monitoring aning PNPB sa province para sa Big Entries. Loy kay kontraktor, sir. Kay dito gibutang sa Basakan. Katukang engineer sa Lisi. Mo rin nakita ko na problema. No? Mo nang Sa Tyrannic. sa tele mo nang sa among experience sa DPWH nga project nila nado sa idyo tagdaan kung asa nga site para kung asa to nga site nga ditudlo di na gito mabalhin no kay presane karon mga itong ikonsider gindalian man dapat yung lugar patag kay dinalan mo ni 60 days ra lagi Costing mo good. Okay. Actually, our schools have been preparing the school site development plan. Muna nga, during whoever will win, we have our pre-construction conference. Wherein we have to discuss the location and everything. No? And also, beginning atong school site development plan is being approved. So, we have to follow that. So, kung na may mga adjustment due to enactment, it can be discussed. Okay, ang atong project ron is monitored to Nexus, incentive Nexus, wherein pag mo ana ang satellites sa area mo, makita ang prosper sa project, makita po na material location ng everything. Juta naman, juta. Masakta na po na. Kaya ma-review mo muna kung sa atong area sa Insighted Nexus. So muna ang idugang sa atong monitoring sa mga project, sa particularly sa mga classroom construction. So nevertheless, whatever it is, everything during the pre-construction conference, you can discuss. So Thank you. for this matter, for procurement process, we
we follow the Public Act, the Building Public Act in the procurement process. 009. Sige, any more question? Kay Any more question? I will be giving you Heidi for the details of the requirements. Wala na? And we cannot do away with our schedule because it's central office given it. Now, however, if dili nyo makaya tungkol sa panahon na disturbance, pwede man mo maka-request of extension. Thank you. And pag-letter ako sa bank na we are requesting for extension. Ano naman yun? Heidi, okay na? No more things, engineer? Sige. Wala na may ikaw no? Kasi Yes, ma'am. Ay. Ako na yung naman palaro ko mga kasi 18 ang bilin palaro ko Dapat dipindi na ito. Basta. Okay. Dapat dipindi na ito. Mga kasari mo. Tingnan. Kasi may ibahan ka ng na. Kasi masaya sa Mapasukan nila. kung nag-educate kasi yun kasi galing sa nag-educate mo. Kasi mas smart mo sa mga tendency ba? Easy. Ay. Sila lang. Sabi ko. Siguro ko sa kasa. Yung gawa na lang. Galing na yung tubo. Wala nga yung tubo, hindi yung tubo. Ang sabi puti man eh. Puti. Slap yung sub. Yung nasa mo yung list ng tubo. Wala tayo. Kasi yung slip ko. Hangin. Hello. Signasi ko man. Yan ay. Asa mo yung gusto yun? Saka mo. Sarap. Kasi mo kasi hindi mo. Kaya mo ba na? Dapat balik na sa mga. Ang dali sa mga. Kasi nasa. Bulag ko na. Kalawak.
RB. Good afternoon, everyone. Presenting to you the approved bidding documents for the construction and installation of learning continuity space in selected public schools, province of Agusan del Sur. So this bidding document is patterned through the first edition of the bidding documents under RA 12009. So this bidding document has 8 sections. Okay. The first section is the invitation to bid. The sum of the approved budget cost for this project is 30,056,040 pesos. So it is divided into 15 lots. So mo ni sila ang ilahang mga ID project lot ID number. So for project 2026-0411, we for project lot number 2026-0411, construction and installation of 1 unit, 1 story of learning continuity space for Brookside Elementary School, Barangay Bunawan Brook, Bunawan, Agusan del Sur. ABC is 2,146,860 pesos. For project number 2026-0412, construction installation of 1 unit, 1 story learning continuity space for Upper Consuelo 1 Elementary School, Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. The same ang ADC. For project 2026-0413 is another 1 unit, 1 story LCS for Angeles Elementary School, Barangay Angeles, La Paz, Agusan del Sur. Same ADC. For 2026-04 number 14, the same LCS for Pinamuyanan Elementary School, Purok 5, Pinamuyanan, Bataan, La Paz, Agusan del Sur. For project number 15, we have from LCS for Dun Flaviano 1 Elementary School, Setio Union, Binukayan, Loreto, Agusan del Sur. Same ABC. For number 15, we have project number 16, LCS for Linatawan Primary School, Sitio Linatawan, Santa Teresa, Loreto, Agusan del Sur. For number 17, we have for Dulag Primary School, Rosario, Purok 6, Marfil, Rosario, Agusan del Sur. Same ABC. For number 15, LCS for Marfil Primary School, Rosario, Purok 1, Marfil, Rosario, Agusan del Sur. Same ABC. For number 19, Joseo Cortez Elementary School, Sitio Cantagan, Lucak, San Francisco, Agusan del Sur. For number 20, we have LCS for Manangahon Elementary School, Purok 8, Mati, San Francisco, Agusan del Sur. For number 21, LCS for Kaangayan Primary School, Kaangayan 1, Aurora, Santa Josefa, Agusan del Sur. And for number 22, LCS for Patrocinio Integrated School, Barangay Patrocinio, Santa Josefa, Agusan del Sur. Number 23 is for Pangyan Elementary School, Purok 1, Pangyan, Trento, Agusan del Sur. Number 24, LCS for Singapore Integrated School, Purok Singapore, Santa Maria, Trento, Agusan del Sur. And for number 25, construction installation of 2 unit, 1 story of learning continuity space for Anita Elementary School, Purok 2, Anita, Peruela, Agusan del Sur, with approved budget cost of 4,293,720. So the completion of the work, again, is required within 60 calendar days, and bidders should have completed within 10 years from the date of the submission and receipt of bids a contract similar to the project or the SLCC. The award criterion for this project is the lowest calculated and responsive bidder, or the LCRB.
The bid submission or the manual submission will be on May 18, 1 p.m. Disregard ko, hindi ka wala, hindi siya ma-edit. This is 1 p.m. of May 18, 2026. So anyway, ang bidding documents na inyong paliton, naka-record dito is 1 p.m. 1 p.m. tayo na ato ang pagkuhan. Pre-bid 1 p.m., submission 1 p.m. And opening of bids is 1 p.m. Okay. And then, the bid opening shall be on 1 p.m. of May 18, 2026 at Mahagsay Hall. Dili aga po na itong submission. And ang May 18 is Monday. So pag mag-drop mo o bids ninyo, ayan na mo paghulat o mahuman big flag, no? Kahit yung flag naman ng Monday. Maapod mo diri alas 6, alas 7, saka din mo diri sa para mag-drop. And we will strict on the submission of time submission. Kung 9 a.m. ra, 9 a.m. bitawan mo dawan. So, 1 p.m. Sorry. 1 p.m. So, pwede tayo mag-drop, no? Bisag dili pa May 18, pwede mo mag-drop. And the section 2 is the instruction to bidders. Yan ba? Pwede. Ay. Dami. There is an instruction to bidders na diri nakapaloob ang ato ang scope of bid, source of fund, those practices considered as corrupt, frauds, or collusive, coercive, and obstructive practices, conflict of interest, na po diri ang nakapaloob ang eligible bidders, bidders' responsibilities, provision of goods and services, and subcontracts. Contents of the bidding documents, nakapaloob diri ang info about the pre-bid conference, the clarification and amendment of bidding documents. For the preparations of bids, language of bids, documents comprising the bid, the technical and financial components, the bid prices, the bid currencies, validity, security, and format and signing of bids, sealing and marking of bids. Importante na mabasa nato ni ang instruction to bidders, nakapaloob sa instruction to bidders na to avoid disqualification during submission of bids and evaluations of bids. Especially sa atong format and signing of bids. For nakakapaloob po dili ang atong submission and opening of bids, the deadline for submission, the late bids, verification and withdrawal of bids, and opening and preliminary examination of bids, and evaluation and comparison of bids, clarification, dated evaluation and comparison of bids, yung mga processes. Let's move forward to section 3 of the bidding documents, the bid data sheet. Ang reference sa bid data sheet is mauni siya ang section 2, the instruction to bidders. So ang reference aning section 3. The contract similar to the project shall be those described as follows. The SSCC is construction of classrooms. Subcontracting is not allowed. The minimum work experience requirements for key personnel are the following. Project engineer, 5 years. General experience and relevant experience, 5 years. Project manager, 5 years. And relevant experience, 5 years. General foreman, 5 years and 5 years. For welder, 3 years and 3 years. Carpenter, 3 years, 3 years. And mason, 3 years and 3 years. And electrician, 3 years and 3 years. The minimum major equipment requirements are the following. 6-wheelers dump truck, capacity 6 cubic. 1 unit of 6-wheelers dump truck with a capacity of 6 cubic. And note, the ORCR is renewed. And 2 units of 1 bagger mixer with a capacity of 1 cubic.
and 4 units of welding machine with the capacity of 250 amperes, and 1 unit of stake trap with a capacity of 5 tons. Note, the ORCR is renewed. Sir, nalagay ko ka na. Karang i-present nilang kuhan sa joint bidding, dapat pag-post ko, alaagin ng mga unit ha. Okay. Put it in. So it is clarified that this major equipment must be presented or present during the post-qualification activity. Pero kung katong 6-wheeler na lang, ipakita niyo 10-wheelers, mas okay. Pwede sir, safe load. Safe load. The bids will be valid for 120 days from bid opening. The bid price shall be quoted in Philippine peso. Joke lang. The bid security shall be in the form of bid security declaration, Days na ito. 20 days na ito. 60 days na ito. Kaya na 60 days. Nakatalang materials. Isa dito. Palitan ba? Inilog na, inilog. Tama ka pala. Ano naman itong nagdago? Sibulan. Section 4 is a general condition of the contract. Tubay program. Tubay, 4x4 ang haligi. Tubay lang. Sige ba? Sige ba? Sige ba? Bigay lang. Timing. For the special condition of the contract, the intended completion date is 60 calendar days. The contract duration shall be reckoned from the start date and not from the contract effectivity date. So the start date is 7 calendar days from the issuance of the NDP, the receipt of the NDP. Pero di ko lang ba kay kung din. Itawong ka na. Ganay na. The amount of, for the 8.1, the amount of the advance payment is 15% of the contract to be made in lump sum. Materials and equipment delivered on site but not yet incorporated in the works shall be included for payment. The advance payment shall be repaid by the contractor by deducting 15% from his periodic progress payments, a percentage equal to the percentage of the total contract price used to the advance payment. And the first progress payment may be paid by the procuring entity to the contractor, provided that at least 30% of the work has been accomplished as certified by the procuring entity. The site investigation reports are usually signed certificate of site investigation by the school head.
The contractor shall submit the program of work to the procuring entity within 4 calendar days of delivery from the notice of award. The period between program of work update is 30 calendar days. The amount to be withheld for late submission of an updated program of work is 25% of the amount of the progress payment billing being paid. Bill. And for the bidding documents to be submitted during submission, for the first envelope, the documents comprising the bid, the technical and financial components. The first bid envelope shall contain the following technical documents, including the eligibility documents. First, letter A is the Philgem Certificate of Registration, Platinum Membership in accordance with Section 20 of the IRR. Letter B, pickup license and registration in case of the joint venture agreement. Letter C, statement of all its ongoing government and private contracts, including contracts awarded but not yet started, if any, whether similar or not similar in nature and complexity to the contract to be bid. Letter D, statement of bidders SLCC in accordance with ITB Clause 5.5. So the SLCC shall be supported by an owner certificate of final acceptance issued by the project owner other than the contractor, or a final rating of at least satisfactory in the CPES, or a similar performance and monitoring system. In case of contracts with the private sector, an equivalent document shall be submitted. Letter E, NFCC computation in accordance with ITB Clause 5.6. For letter F, joint venture agreement if applicable. Letter G, bid security in the prescribed form and amount in accordance with ITB Clause 16 and validity period under ITB Clause 15. Letter H, project requirements which shall include the following: organizational chart of the personnel to be deployed for the procurement project to be bid, list of contractors, personnel, example project manager, project engineer, materials engineers, and foreman, to be assigned to the procurement project to be bid, and with their complete qualifications and experience data. This personnel must meet the required minimum years of experience set in the bidding documents. Number 3, list of contractors' major equipment units which are owned, leased, or under purchase agreement, supported by proof of ownership or certification of availability of equipment from the equipment lessor or vendor for the durations of the project, as the case may be, which must meet the minimum requirements for the contracts in the bidding documents. And number 4 is the omnibus sworn statement in accordance with Section 54.3 of the IRR. For the second envelope, we have shall contain the financial bid form, which includes the bid prices and the bill of quantities in accordance with ITB Clause 13.1. So may I remind everyone na ang naatay mga bagong forms released under RA 1209 mo at kung gamiton. Kana na mga forms nakapaloob po na siya sa Section 8 of the bidding documents. For example, omnibus sworn statement natay baguan ang form, financial bid form na asad, kanang bill quantities na asad, and the bid security. So observe tanaw na forms nga napakaloob sa Section 8 mo gid atong gamiton. So mo ni siya ang ato ang purchase platinum legal documents, and for technical mo ni ato ang ongoing government contracts, for SLCC, for Class A documents for technical, so it's either the option of the bidder kung mag-bid security sila or magamit na sila bid security declarations. The rate percentage is already stated in our instruction to bidders.
Original duly signed omnibus sworn statement, net financial contracting capacity kung mag-NFCC mo, or pwede po mo magamit o line of credit from Universal or Commercial Bank in the of the NFCC computation. So atong gamiton sa ato ang NFCC is ang ato ang latest audited financial statement submitted to the BIR. So for the selling and marking of bids, so money siya, original copy 2 for the technical component, ibutang sa isa ka envelope. Then original copy 1, copy 2, financial component. Then both envelope, ibutang na po siya sa ato ang mother envelope. So again, basahan ninyo ang instruction to bidders unsa to mga markings na need sa bidding documents. Kung unsay mga label, sa pagplastar. Importante ba ang color? Dili. So, disregard ang color kung unsa lang ng mga color sa mga folder. And engineer, pamungutan ako, nag-require pa taan ni o soft copy. Yes, required pa og soft copy kay pag bid evaluation na dito man na natin panahon ng ilang sakto ba ang pricing. So, mag-attach mo USB. Okay. Okay. So, sir, ang hindi, kung pananitan, daghan mo na, ang kung ang interest lang nila nga kanto lang, by lots ang nilang pagpalit? By lots. By lots din. Oo. Na ay instruction dito sa bidding documents nato kung unsa to select appropriate or applicable lots, delete the others kung dili niya applicable sa inyo ha. The bidding documents, ang fee nato is from 1 to from last 11 to 24, ang ato ang bidding docs fee is 5,000. And for tanan tayo sila 5,000. Tanan lots. Again, ang ato ang bid submission opening is on May 18, 1 p.m. at Mahag Simon, Triada Division Office. And then, engineer, akong iklaro, required ang ato ang certificate katong pag-visit sa school. Apili siya sa technical specifications and bid bulletin will be i-issued na ang bid bulletin karon nga adlaw. For that requirement, i-appeal siya sa inyo ang pag-submit. After ani sir ba, pwede naman sila magpalit, no? Yes sir. So kung na-interested ninyo asan yung gusto na site, ugma to dahil po sa area. Or makita. Ano dito sir ang site visit? Ano dito? Sa Bidox. Pagpa-certify pa may sa principal. Appearance lang, certificate of appearance. Appearance ba? Wala mo yung forma sir. Ang certificate of appearance na sa mga school. Sa school. Na may ilang mga ano diyan, hindi mo na daan na certificate of appearance. Basin mo ko din mo absent ba? Ano ba yung klase? Kana lang po. Sir, engineer, ang ato klaro, ano sa requirements sa site visit? CA? Ano sa pa? Appearance. Pero karon ng sir, mostly wala may klase. Ang mga lagyo na ba niya, base pagkanto po nila mag-schedule sila Sabado. Mora po niya ang so kung sa atong kuan ay affidavit of site inspection. I-appeal ang picture nila. Picture naman sa una. Akong Picture sa picture school. mo sa atubangan, justifiable naman na Nakabitaw siya. nila may mga Oo, signage nila. Justifiable na siya. Nakabisit Pero, daw. basig pagkanto po, wala din po na. Nakapicture lang sa pergola nila. Okay na. Kung sa pergola lang, makapicture sila, okay na. May gudong concert. May magutong form. Mapirmahan sa principal. Kaya para sa dapat ang site, may sir ba? Validation ba? Okay na. Kaya sa niya nga project,
nag-form. Ang problema lang kay bakasyon na ba? Okay, bakasyon mo ba? Picture lang, picture. Baka picture lang. Ito, okay na. So, asa man? Affidavit ka lang Mag-picture or affidavit or Picture. CA? Picture of Picture. affidavit. Picture with affidavit. Okay. So, kung it's either CA or picture, basta na ang affidavit. Basta kayo naka-auto. Okay. Pero, namo ko institutional lang na nakita mo sa una na different contractor, si picture, basi mag-share mo ha. Hindi na siya mao. Manlano lang ang goal. Mag-affidavit din sila. Lahi lang, explanation lang. Hindi pwede AI ha. Pwede AI. Pa-edit sa AI. Black isa, gray isa. Ay, naganda-ganda po to sa una. Na same ang picture niya tag sa Pikas. Muto na tingala lang. So, mas may Any more clarification? affidavit na lang. Yes, sir. Unsang, di ba mga attach o soft copy? Unsang nga soft copy ka ng PDF na? Word. Pwede kung prehanang sa Excel, sa estimates ninyo. Pwede Excel na lang kayo para Ah, financial lang. Financial lang, financial. Financial. Financial lang. Financial. Wala ba Magkano naman technical? ito? Technical, maura ka lang siguro ng Isa rin na technical. So, na, sir, sabi niyo Financial lang. financial na. Okay. Bali, naka-Excel or naka-PDF? Excel lang. Eh para pag bid evaluation, dali rapod lang kaysa kuwan pa madugay tao bid eval, mas nagdalit ta. Mas may Excel. Excel ang daan. USB? USB. Di na mo ba yung USB sa mga? Pwede kung Pwede email kasi makurap ang or CD manggod. Ako nang mga laptop Email ko na lang siguro, sir? Wala naman sa kasi Email. Yes, me. Ako okay ra mo business. Plus drive. I-include na mo sa envelope. Oh, dito sa email. Attach lang na siya. Bro, dili sa subject for disqualification kung if ever may corrupt, mawala, or dili attach o o gani. Na ay laing alternative. kay basit pag umuha ka We balogon. could use kaya sa contest sa NSPC, naglider na kami kay Oo, Kurap balita ka to. ang USB. Yes, So true. pwede yung email or Makapasyon ng email, ma'am, no? I suggest pang email na lang siguro. Kapag nag-email. Kay Makapano? umuha Diba siya ka makurap doon? umuha ka balogon kung sa laptop mo magamit sa sir. Messenger. Ay, messenger na lang, di lang naman sa USB para sure. Bagi? Di ba ka subject for disqualification kung wala yung USB? Kurap naman yun na siya kung ang laptop ni gamit sa tanaw porn. Yun lang. Yung nagikuhan. Grade 6 pilot. Sila Ashba. Last lead. Hirap. Last lead. Hirap na sa USB. Grabe hilak ni Ashley. Ako pa city lang. Sagot sila. Kasi plaster na namin. Napay pamuntahan na. email. Okay, magpatod ko kung nag-activate na mo sa inyo ang modernized chips. Guys. Nag-modernized chips na ba ang tanan? We required me sa mga mo participate sa atong bidding no nga ipa-activate ninyo ang modernized chips kay pang-award sa contract dito may mag-award sa modernized chips. Kinahanglan ito dito i-accept ang award. Sir Manato. Depende na. Modernized chips. Okay, so thank you. So I hope tanan nga among baligya. Tanan nga site na ay makuha, no? We are hoping for that. Na nga tanan jud matupod na to because we are expecting this June magamit na sa mga bata. So we have Individual. 15 lots. Oh. 16. 15.
Kaloyan unta, kamutanan. 15K. No, Because we wanted that we can have the turnover due this mahimo this June para ma-utilize sa atong mga bata. So, okay, any more queries? Doc Jeffrey? Sir Tam? Doc Arlene? May I ask if their pickup are updated? Oh, your pickup updated ba? Yes, Okay. Letra mo 20. Oh, basta mamalita ha ang mayor's permit, diri construction. Basta catering. Mabalihan. Eh, we have experienced that one, nga nabali. Oh, na imbis nga mauna ang nahatag construction. No? Na ang inyo po, imbis construction, kaya nga may business ang inyong boss, lahi po ninyong mahatag. No? So, nangyari talaga yan. Nangyari. And that will be, isang, sa DQ. So, let us be careful. Review your documents for how many times. Pero kung mag-review, dili ra ikaw. Let others do it. Kung nag-prepare na nimo, kaya kung kita ang nag-prepare, di na to makita ng mali. No? So, ganon. Sige, any more? Admin, any reminders? Okay, so since there's none, any motion from the back members for the adjournment of our pre-bid conference? Madam Chair, I would like to move for the adjournment of this BACMON meeting. Okay, it was moved and seconded that our pre-bid conference will be adjourned. So thank you for coming and joining.